ang mga kaibigan niya ay walang malay sa kanyang paghihirap. Dahil sabi doon sa Marcos, sa kabanatang 14, sa talatang 40 hanggang 41, nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan. So mga minamahal na kapatid sa Kristo, no? Ang mga alagad, hindi nila alam kung ano ang nararamdamang hirap ni Jesus nang siya ay nagpipray. No? Dahil walang ibang sagot ang kanyang ama, kundi talagang ganapin niya. No? 3 beses siyang nagpray, pero walang ibang sagot ang Diyos Ama, kundi sundin niya. No? Hamak mo yun? Nagpatira pa siya, nanikluhod siya, talagang nagpray siya. No? Pero ang tanging sagot ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban. Meron tayong mga pinagpipray. Pinipilit natin. Pero hindi naman kalooban ng Diyos. Humihingi tayo ng sign. Minsan, nagkakaroon tayo ng sariling interpretasyon na dapat yun ang masunod, yung gusto natin. Hindi nga gusto ni Lord eh. Pipilit natin. Umayon tayo doon sa kalooban ng Diyos Ama. Kahit mahirap, yun ang makakabuti. Yun ang tama. Kaya kung alam natin na mayroon tayong ipinagpipray kay Lord at hindi ito kalooban ng Diyos, wag na natin ipagpilit dahil mas alam ng Diyos kung ano ang makakabuti para sa atin. Kahit gaano man kaganda ang ating plano, kahit gaano man kabuti ang ating iniisip, kapatid, sa dulo niyan, palpak yan kapag sinunod natin yun. Sa una, maaring maganda ang ating nakikita. Hindi natin nakikita ang kabuuan ng pangyayari ng ating buong buhay. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang ating buhay sa hinaharap. Kaya kung ipagpipilitan natin ang ating sarili, ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Sa una lang yan, magandang pakiramdam natin dahil yun ang ating nakikita sa ating pananaw. Pero kung ipagpipilit natin yon, kabiguan ang ating dadanasin sa hinaharap. Pero kung ang Diyos ang nagbigay ng kalooban at inalain natin ang ating sarili doon sa kanyang kalooban, kahit hirap tayo, sundin at gawin natin dahil sa dulo niyan, totoong tagumpay at magpapasalamat ka sa Diyos dahil ang Diyos ang nanaig sa iyong sariling kalooban. Amen? Kasi ang Diyos lang nakakaalam ng ating buhay sa hinaharap. Limitado lang ang ating kakayahang makita. Ang makita lang natin yung kasalukuyang nangyayari sa ating buhay. Yung bukas, hindi natin sigurado. Pero ang Diyos alam niya kung ano ang nakakasiguro sa atin. Kaya nga, kahit hirap na hirap si Jesus, natanggapin ang kalooban na yun, tinanggap niya dahil yun lamang ang tanging way upang ikaw at ako ay maligtas at siya rin ay magtagumpay sa buhay na ito.
Amen. Hallelujah.